Isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga ka-partners. For this video, panibagong tips at gabay na naman, at topic at pag-uusapan sa video na ito. Okay, huwag natin patagalin ang ating topic at pag-uusapan ngayong araw na ito, ay regarding sa paano mo nga ba malalaman kung ikaw ay pumasa sa panel interview. Yan. At paano mo nasisigurado, okay, na ikaw ay pumasa? Yan yung mga tanong na laging tinatanong sa akin ng mga aspirant applicant natin. At syempre, yung mga partners natin dyan regarding sa kanilang panel interview. Okay, so kung yung kanilang sagot ba ay tama ba? Kung yung sagot ba nila ay pumasa ba sa panel interview? Okay, at yung kanilang pagsagot ba ay karapat-dapat na maipasa, o makapasa sila sa panel interview. Ayan. So, yan yung mga pag-uusapan natin ngayon at bibigyan natin ng linaw. Okay? At syempre, ang lahat ng sasabihin ko rito ay binibase ko lamang po sa aking experience. Okay? Para maging aware at magkaroon ng idea yung ating mga aspirant applicant. At syempre, yung ating mga kapartners dyan. Okay? So, by the way, papasok ko muna yung ating intro. Let's go! So yung mga partners, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at interesting dahil sa dami na nagtatanong sa akin patungkol sa topic natin today na paano mo nga ba malalaman? Paano mo nga ba malalaman na ikaw ay pumasa sa panel interview? Okay? At paano mo nasisiguro na tama yung iyong sagot doon sa panel interview? Yeah. O sa final deliberation. At syempre, nandito tayo upang makapagbigay tayo ng kaunting idea kung paano malalaman na ikaw ay pumasa. Okay? So, dalawa lamang po ang aking ibibigay na tips para malaman ninyo na kayo ay pumasa. Okay? Sa inyong mga sarili. Okay? At by the way, pasensya na kayo hindi ko masagot ng diretsahan yung mga nag-PPM sa akin. Dahil marami na rin po kayo nag-PPM. Okay, back to topic tayo. Okay? So ito, mga kapartners, unang tips ko sa inyo para malaman ninyo na kayo ay pumasa sa panel interview ay dapat yung sagot ninyo ay tugma doon sa tanong. Okay? Tugma yung inyong sagot sa tanong ng panelist natin. Okay? So, malalaman nyo dyan na kung kayo ay pumasa kung ang sagot niyo ay tugma at hindi. Okay? Pero, diyan kasi sa una kong tips kasi may questionable kasi yan. Okay? Yan kasi yung madalas na tinatanong sa akin na, Sir, tama po ba itong sagot ko? Tugma po ba itong sagot ko doon sa tanong ng panelist? Okay? So, ako na nakakabasa ng kanilang question, ay mapapa-question ka rin. Okay. So, doon sa unang tips natin ay questionable. Di ba? So, sabi niya, Sir, paano mo nga malalaman na tama yung sagot ko? At tugma yung sagot ko. Di ba? So, ito. Ang pangalawa kong sasabihin mga partners ay key. Ito ang susi para maging successful ang inyong panel interview. At yung katanungan ninyo kung pumasa o hindi kayo sa panel interview ay masasagot nito. Okay? So, ang unang tips ko ay tugma dapat, tama ang sagot ninyo. So, sabi ko kanina, questionable. So, pangalawa is, lagi ko sinasabi ito mga partners, dapat confident ka. Confident is the key. Ayan. So, may magtatanong na naman, Sir, pag confident ba, papasa?
Ang sagot ko po dyan ay yes. Based sa aking experience mga kapartners. Bakit ko nasabing confident is the key? Una-una mga kapartners, no, kapag ikaw po kasi ay confident sa iyong sarili, confident sa iyong sinasabi, confident ka sa iyong iniisip, okay? At nakita yun ng panelist. At nakita yun ng ibang tao, ng ibang individual, na kayo ay confident sa inyong ginagawa, sa inyong sinasabi, sa inyong iniisip. Okay? Makukuha mo yung atensyon nila na ikaw na individual, ikaw na tao. Okay? Alam mo yung iyong ginagawa. Alam mo ang iyong sinasabi. Alam mo yung hindi lang yung present, no, yung nakikita nila. Nakikita nila yung future na iyong sinasabi dahil ikaw ay confident. So yung mga partners, no, kapag ikaw ay confident sa mga sinasabi mo, no, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Kapag nakita kasi ng panelist, no, yung ikaw ay confident sa iyong ginagawa, sa iyong sinasabi, no, hindi lang nila nakikita yung present na nangyayari, no. Kapag ikaw ay confident, yung future result, no, yung future result ng iyong sinasabi, nakikita nila. Yun ang nakikita nila sa iyo. Which is, alam na alam mo kasi at confident ka sa iyong sinasabi. No, meron kasi mga partners na sagot kung bakit nabanggit ko yung present at saka future. Okay? Yung present kasi mga partners, no, may paliwanag ko lang. By the way, disclaimer, hindi tayo expert o pinakamagaling mag-explain. No? Ito po lamang ay binibase ko sa aking experience. Okay? Yung present kasi mga partners, no? Yun yung pagsagot mo ng kasalukuyan na nangyayari lang. Okay? Kumbaga, kung may problemang binigay, okay? Kung may problemang binigay sa iyo ngayon, no? Yung ibibigay mo lang na solusyon, yung pangsangayon lang. Okay? Pansamantala. Okay? Pansamantalang kasagutan doon sa problemang binigay sa iyo. Okay? So, kapag the future, partners, no? Past tense tayo. Okay? Sa future, no? Yung future na nakikita nila, good result. Yun kasi yung pangmatagalan mong solusyon doon sa problemang binigay sa iyo. Okay? Yan, kapag ikaw ay confident ka, partners, no? Kapag ikaw kasi ay naging confident sa sarili mo, no, madadala na yung pananalita mo dyan. Kasama na yung voice of tone mo dyan. Kung paano yung atake, okay, ng iyong sagot. Okay, mga kapartners. Mahirap kasi na hindi ka na confident. Dyan kasi papasok yung, pag hindi ka confident sa sagot mo, dyan kasi papasok yung repeat, redundant yung iyong sinasabi, ang iyong sagot doon sa tanong ng panelist. At saka pangalawa, imbis na kung sa kalsada, straight ang takbo dapat ng sasakyan, no? O ng mga vehicles. Kapag ikaw ay hindi, no? Hindi confident, may alinlangan, ay maraming paligoy-ligoy, maraming palikulikong sagot, no? At syempre dahil dun sa paligoy-ligoy, maraming paliko-liko na sagot, mamaya bumabalik lang yung sinasabi mo doon sa una mong sinasabi. Okay? Wala siyang pinpoint, no? Wala siyang end at wala siyang future, no? Solution doon sa problema. Okay? So, isa yan sa mga pinaka-best tips at gabay ko sa inyo na dapat be confident sa lahat ng bagay. Okay? Ako man, no, kapag meron kaming nagja-judge din kasi ako sa jail, no, tinitignan ko kasi, no, sa isang individual, kapag ako ay nagtatanong, is yung confident niya sa pagsagot. Okay? Remember, okay? Ang tanong, sir, paano sir?
confident ka nga, no? Another question na para masagot natin dito. For example, confident ka naman, no? Confident ka sa iyong sarili. Ngunit subalit na dapat, yung iyong sagot doon sa tanong ng panelis ay medyo bumalagbag, no? It means, lumiko tayo doon sa kanyang tanong. Okay? But, kung ikaw ay confident, kaya mo siyang ibalik straight ulit. Okay? Kaya mo siyang lusutan. Okay? Kaya mo siyang, nandito yung papasok yung good reasoning na tinatawag. Yes po. Meron din po magandang idudulot yung reasoning in a good way, mga ka-partners. Okay? So, kapag ikaw ay confident at pinaglaban mo yung sagot mo, yan ang sinasabi ko sa'yo, no? Na nakikita, at ako man, kung ako ang panelist o ako yung judge, no? Nakikita ko sa sarili mo na ikaw ay confident, kaya mong resolbahin yung problema ang binigay ko sa'yo. Yan po. So, sa mga nagtatanong, yan ha. Sa mga nagtatanong mga ka-partners kung paano nyo malalaman na kayo pumasa, yung sinabi kong dalawa, kung meron kayo nun, masasabi nyo pumasa kayo. Okay? At syempre, ito pa, idagdag ko rin mga partners, no? Andito naman na tayo. Kapag confident ka kasi, nakikita mo sa expression ng panelist, no? Na sila ay natutuwa sa iyo. Yes po, nakikita natin yan. Okay? So, kapag nakita natin na isang panelist ay naging satisfied siya, nakangiti siya doon sa kanyang tanong, which is iyon ang isang sign na kayo ay nadali mo yung kanyang gustong malamang sagot at gusto niyang makitang sagot sa iyo. Ayan. Always be confident, lagi mga ka-partners. Okay? So, dito kasi papasok pag hindi kayo confidence mga ka-partner, no? Kapag kayo ay kinakabahan. No? Kasi ang confident ka-partners, mahirap minsan hanapin yan eh. Bilang isang individual mga ka-partners, no? Kapag hindi ka kasi sanay sa pagharap sa maraming tao or sa matataas na posisyon, no, ng mga tao, ng mga individuals, ay tatamaan tayo ng kaba. Ihipuin po tayo ng kaba. No? At dito papasok, no, kapag kayo ay kinabahan, yung may mental block tayo, ayan, diyan napapasok yung matataranta tayo, hindi na natin alam, no, yung patutunguhan ng ating sagot. Kaya naguguluhan tayo kung pumasa ba tayo or hindi, no? Pag kayo ay kinabahan at kayo ay nagdalawang isip doon sa tanong ninyo, okay, diyan nyo malalaman na 50-50 kayo. Okay? Pero kung kayo ay confident, tulad ng sinasabi ko nung ako ay aplikante, no? At napabilib mo, nakuha mo yung atensyon, okay, ng mga panelist, okay, napangiti nyo sila, napangiti mo sila sa iyong sagot, okay, yung voice of tones mo, maganda yung atake ng sagot mo doon sa tanong ng panelist, okay, yung posture mo is maayos pa rin, yung movement ng katawan mo, dala yan ng confident. Lahat yan. Pati yung eye-to-eye contact mo, nadadala ng confident yan. Remember, ito, kahit hindi ka magaling, basta confident ka sa iyong sarili, madadaig mo pa yung mas magaling sa iyo, basta confident ka. At kailangan, pag confident ka, ay dapat talkative ka. Yes po. Meron kasi yung confident ka nga, tipid na tipid ka naman sa sagot mo. Dapat, partneran mo siya, iparis mo ang talkative ka. Kapagsalita ka, ilahad mo lahat.
Huwag mong tipirin. Hindi yung sagot na straight to the point na tipid. No. Meron, ang panelist kasi mga partners, okay, gusto nila makita din yung confident, yung paliwanag mo doon sa tanong, kung paano mo nasabing yung sagot mo, yung tanong nila ay tama. Ayan. So doon papasok yan sa confident, mga kapartners. At makikita kasi nila mga kapartners pag hindi kayo confident, yung inyong voice of tone, nawawala-wala. Nagbabago-bago. Movement of your body movement, no? Nakikita nila dyan yung hindi kayo confident. Rolling of eyeballs, pagbuka ng bibig, yan. Diyan nakikita, no, ng isang panelist na hindi kayo confident sa pagsagot. At sabi nga, pag hindi kayo confident, which is hindi rin kayo sigurado doon sa inyong sagot. Kaya mapapansin ninyo, kapag kayo ay nahirapang sumagot, magpa-follow up ng question ang ating panelist. Or kapag hindi confident or kapag hindi naging satisfied yung ating panelist is another question na naman. Okay? Another question hanggang sa masatisfied yung panelist. Pero kapag malalaman natin yan, kapag napagod, no, nawala ng gana, no, ang ating isang panelist ay ibibigay nila sa other panelist yung question. Malalaman po natin yan. Yes po. Kapag, for example, sumagot ka at pumangatlong para question yung isang panelist, tapos medyo alanganin yung kanyang facial expression, magtatawag ng magtatawag siya ng ibang panelist upang sila naman ang magtanong. Ganun po yun. Yes po. Kaya tandaan ninyo, confident is the key. Kapag kayo ay panel interview or kahit any kind of interview, okay, sa tips ko yan sa inyo is confident sa pagsagot. Okay? Kapag confident ka, papasa ka. Yun mga partners, no? Ladies and gentlemen, thank you. At yun po ang aking basihan, mga kapartners, na masasabi mo sa sarili mo na pumasa ka, na naipasa mo ang panel interview. Okay? Be a confident. Be a confident. Ako man mga partners, hindi naman ako kagalingan, hindi naman ako masyadong magaling pagdating sa English language. Ba? Okay? My key is confident. Yan pinaka-atas ko. Confident. Talkative. Okay? Kapag ikaw kasi mahiyain, wala kang confidence sa sarili, which is nakikita ng mga panels yan. Hindi ka pahinog. Okay? Sinishare ko ito mga partners, no? Sinishare ko itong tips at gabay na ito at itong topic na ito dahil ako man, kapag ako ay nag-judge, no, sa isang event, yan lagi tinitignan ko yung confident. Yes, yung confident ka partners. Kaya sinishare ko to sa inyo, kahit hindi man ako panelist ng isang applicant procedure or application, ay naranasan ko ang pagiging isang judge. Okay? Naranasan ko maging isang panel. Paano magbigay ng score, kung ano nga tinitignan ng isang panelist, ng isang judge sa isang event. Okay? So yan. Yan naman po yung tips, but dalawang tips at gabay lang, no? But napaka-importante na dapat ninyong meron kayo niyan mga partners. So yun mga partners, no, hanggang dito na lang po yung ating video. Naway, nakapagbigay na naman po ako ng isang magandang topic, no? By the way, please comment below, okay, mga partners, kung meron kayong katanungan at kung meron kayong gustong linawin doon sa ating sinabi
at dito sa video na ito. Okay? Please feel free to comment below. Agad-agad naman po natin yan sasagutin. Okay. At doon sa ating mga bashers, feel free to comment below. Okay? Huwag naman yung below the belt yung inyong pagbabash. Okay? So, welcome kayo dito. Okay, by the way, disclaimer, hindi tayo magaling, no? Hindi tayo nagagaling-galingan dito. Sinishare ko lamang po yung ating experience upang magkaroon ng idea at makapag-mind conditioning yung ating mga aspirant applicant at syempre yung ating mga kapartners. Okay, upang makatulong sa kanilang proseso, sa kanilang pag-a-apply. At upang makamit nila ang kanilang minimiting pangarap. Dahil galing din ako dyan. Nangarap din ako. Okay, na-pressure ako, napagdaanan ko yung struggle. Okay, so, eto, kahit kakunting tulong, kahit kakunting tips at gabay, at least, matulungan natin na magkaroon ka ng idea yung ating mga aspirant applicant dyan. Okay? So, hanggang dito na lang po. Lagi kong sinasabi na be confident sa lahat ng bagay bilang isang aplikante. At magtiwala sa itaas. Always pray at maging mabuting tao sa kapwa. Dahil baka yung kapwa na yan, in the future ay makatulong sa iyo, kapartners. Okay? At yun, shoutout sa ating lahat ng mga solid subscribers dyan, solid ka-partners, mga viewers natin dyan na patuloy na nanonood. Okay? At lumalaban sa buhay. Okay? At hanggang dito na lang po yung ating topic, no? At maraming salamat. Lagi kong sinasabi, saludo.